Good morning mga ka-Tersus users sa buong Pilipinas. Good noon, good afternoon sa lahat. Ngayon, ang gagawin natin is gagamitin natin yung isang feature doon sa NOAA tools and then area and perimeter calculation. So, open natin yung NOAA. Dito tayo sa project. Gagawa muna tayo ng bagong project. Project name natin is test. Test, for example, 100. Okay. And then, balik tayo doon sa main. Punta tayo sa survey dahil lagyan natin yung isang features doon sa isang features doon sa NOAA app na ang pangalan ay CAD Stakeout. Bakit natin lalagyan ng ano yun? Lalagyan natin ng object doon ng polyline or ng lot. Dahil yun yung ang coordinate ng corner noon, yun yung gagamitin natin para ma-calculate natin yung area and perimeter using app na sa NOAA app na tools, area, calculate area and perimeter. So, punta tayo sa survey, CAD Stakeout. Yan, meron na nakalagay dito default. Yan. So, pwede din natin dito lang yan. Download, Telegram. Kung magtaka yung iba na bakit nandyan na yan, meron pa akong video nito sa YouTube na in-upload ko kung paano ito i-upload. So, ito lang yung iCAD LAT A21 DXF yan. So, yan na yun. So, pagkatapos nito, yung project na to na create natin, wala pang puntos to. Object pa lang to ito. So, lagyan natin ng coordinate file doon sa mismong project natin. Dito lang yan, pindutin lang natin yung blue. Yan, meron na yan. Yung N1, N2 hanggang N11 corresponds po yan ng coordinates dito. Yan, hanggang 11 po yan. So, save mo lang. Either save mo siya sa survey or sa points takeout. Pero dapat ito isi-save natin to siya sa points takeout dahil i-stake out naman talaga to, hindi naman to survey points. So, lagyan natin doon. Sorry. Kailangan pa mag-select. Sorry. Select all. Save. Hindi ko na bago yung default. So, papunta to sa survey points. Anyway, sample lang naman to. Pareho lang to. Ang result nito pareho lang. So, punta tayo sa project. Exit lang natin to. Are you sure to exit CAD? Exit CAD. Okay lang ito. Tapos, punta tayo sa survey. Yan. Yan, nandyan yung mga puntos. So, pwede na tayong mag-calculate. So, balik tayo doon sa main, and then punta tayo sa tools. Dito sa baba kasi mayroon siyang nakalagay na project, device, survey, tools. Punta tayo sa tools. Gagamitin natin yung isang feature na area and perimeter calculation. Yan. Dito walang laman. So, hanap tayo ng mga coordinate. Select all. Select. Then, calculate. So, yan yung naging area niya. 380.98 and 78.11. So, ito, i-checkin natin kung tama ba yung area ng na kinakalculate niya nito base doon sa AutoCAD. So, okay. Punta lang tayo sa punta tayo sa yan, camera,
And then, yan. Ano natin. Yan. Tapos, select lang natin yan. Tapos, select natin yung property nito. Then, so, hindi makita dyan. So, kaman lang tayo ng AA. Enter. O as an object. And then, yan. So, dyan, makikita mo na meron dyang area 380. 98 and length is 78.11. So, pareho lang sila. Okay lang. So, okay.